Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Congressman Richard Gomez Makaduterte nga ba? Bakit? Alamin po natin ang kasagutan nito po kasing sinagawang Quadcom hearing. Dito kinalkal ng mga kongresista ang hindi magandang resulta ng EJK noong panahon ni Duterte. Ngayon, isa sa mga resource person doon sa hearing itong si Kerwin Espinosa. Sa kanyang salaysay, pinangalanan niya kung sino-sino daw ang idadawit niya sa narco list sa utos ni Bato at dito. Nabanggit nga niya na isama raw si noon dating mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez. At ano naman ang reaksyon ni Gomez nang marinig niya ito? Wala siyang naging reaksyon dito sa nalaman niyang pagdawit ni Bato sa kanyang pangalan sa narco list. Anyway, pakinggan na muna natin ang salaysay ni Kerwin Espinosa then ipapakita ko kung bakit mas kinampihan pa ni Gomez itong sina Digong Duterte sa kabila ng nalaman niyang sinubukan palang isama siya sa narco list ni Digong. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, basta di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, mausay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir, maway akong tubag. At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko to sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Tapos may isiningit na pangalan siya. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, at nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Engko ni Joby, mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard, si Richard Gomez. Basta isali mo lang. Pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduhin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo,
kung sa yung sa dinawit sa testimony o sa affidavit doon sa Senado, sinabi ko na hindi kasali, huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya parang may galit siya noon kay Congressman Richard. Kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Luot, Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Ito mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Espinosa. At kung maaalala po natin na balita na ito sa media, ang pagkakadawit nitong si Goma sa iligal na droga. Pero pinabulaanan niya ito at nagtatanong siya noon na kung bakit sinisiraan siya ni. Ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong nakaraan pang balita dito kay Richard Gomez. Naghain ng reklamo ang aktor at mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez sa NAPOLCOM o National Police Commission laban sa 3 pulis na dating naka-assign sa Albuera, Leyte. Base sa testimonya ng 3 pulis, sa nakaraang pagdinig sa Senado, dawit daw si Gomez sa kalakalan ng droga ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Kasama sa mga inireklamo ni Gomez, sina Police Chief Inspector Leo Laraga ng CIDG Region 8, Albuera Leyte Chief of Police Chief Inspector Joby Espinido at si Police Officer 3 Heidi Yutrago para sa gross misconduct, abuse of authority, dishonesty, and conduct unbecoming of a police officer. Kasama ni Gomez ang kanyang asawang si Congresswoman Lucy Torres Gomez sa paghahain ng reklamo. Naniniwala ang mag-asawa na may kinalaman sa politika ang pagdawit kay Gomez sa droga. Yung pagsabi niya, hindi naman niya verify na kasama ko. Sinabi niya na puro hearsay lang yung nalaman niya, pero nevertheless sinama pa rin niya yung pangalan ko. Siyempre, alam mo yung pangalan ko, iningatan ko to for over 3 decades, no? Para sirahin lang sa isang investigasyon. At ngayon na nalaman na ni Richard Gomez ang katotohanan na ang totoo palang nagdawit sa kanyang pangalan ay itong si Bato de la Rosa, bakit hindi siya nagalit ngayon? Muntik nang masira ang pangalan niya noon at ito, wala siyang masabi laban sa mga Duterte. Ito nga po ang nakapagtataka mga kabunyog. Kung ako ang nasa sapatos ni Richard Gomez, nalaman ko ang katotohanan na binalak pala akong isama sa listahan ni Bato, aba. Magagalit ako sa mga Duterte, lalo na kay Bato de la Rosa, pero ano ang nangyari sa kanya? Ito po mga kabunyog, panoorin po natin ang kanyang mga sinabi. Yes. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementations nila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they are told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are 2 more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate eh hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung
ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House. And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event nung pagkamatay nung father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Yes, kanina earlier when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes, earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang angulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I as, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ay pinressure, tinakot, pinilit o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang na babanggit base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganoon, pag tayo'y gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar.
Yes. May we now ask PIDEA to categorically state, no, is this the opinion of the Director General only, or this is the based on reports or facts that were gathered by the PIDEA? Yan po mga kabunyog, narinig po ba ninyo ang mga sinabi ni Richard Gomez? Ang daming red flag doon. Una, yung pagsabi niya na posible daw na nagsisinungaling itong si Espinosa sa kanyang mga sinabi. So ibig ba niyang sabihin na totoong gumawa talaga ng kasalanan si De Lima noon kaya siya ay nakulong? At hindi na frame up lang. Yun ba ang ibig niyang sabihin? At yung pagpatay sa ama ni Espinosa, kailangan daw. Marinig ang paliwanag ni Marvin Marcos kung ano talaga ang nangyari, hay naku. The fact na pinatay si Rolando Espinosa sa kulungan, mali iyon, at hindi naman yon makatarungan. Kung totoo man nasangkot itong mag-amang Espinosa sa droga, tama na iyon, nakulong yung ama niya at hindi na pinatay pa. Diba? Kaya nga sumuko na lang ito. On what use pa, para patayin ito sa loob ng kulungan? Pagbabayaran naman niya ang kanyang kasalanan sa loob. Diba? Talagang napanghahalata itong si Goma. Pro Duterte ka ba? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.